Good day sa ating lahat and welcome back sa ating program dito sa social media. And we are now April 25, 2026. 6 days to go na lang and then May 1 na 2026. So which yung petsa na yan is yan yung itinakda ng mga time setters na i-enforce na daw universally yung Sunday law. No? And then, mangyayari na then yung close of probation the same day, May 1, 2026. And we are here standing to the truth. No? Always natin talagang pinapatayo yung katotohanan na yung kanilang mga claims ay mali talaga. No? And we are now on part 5 dito sa ating um, pinag-aaralan tungkol doon sa pagbago ng mga time setters sa kanilang doctrine, no, regarding dito sa December 18, 2025 na outpouring daw ng Holy Spirit. But then 5 days before mag-December 18, binago nito ni Aljon Hilario yung kanilang doktrina regarding sa pagbuhos ng banal na espiritu sa buong kapangyarihan niya on December 18, 2025 sa kanila. Kasi that was his study 3 years ago, no? Pinaalam niya doon sa maraming audiences nila, buong buong Pilipinas and then abroad kasi pinost nila ito sa YouTube. So marami ang nakarinig, marami ang nakakita noon sa social media. Ngunit nung pag-revise nila is hindi na niya pinost para na lang sa exclusive brethren nila. No? So, paano yung iba na nakakita? Paano sila makokorek kung sakaling tama din tong pag-correct? 'Di ba? Kasi the fact na kinorek niya, the fact na ni-revise or binago niya yung doktrina paniniwala niya 3 years ago, it means merong error, merong mali. Of which meron talaga ang dami kasi sabi nga nila, pag natanggap nila yung banal na espiritu sa December 18, 2025, hindi na sila magkakasala. Zero possibility na magkasala. Meaning, close of probation na eh. Zero nga eh. Hindi ka na magkakasala. No? So, doon mag-start yung close of probation sa December 18 kasi maliligtas na sila. Tapos, pag hindi mo raw matanggap sa December 18, wala ka na raw chance na maligtas. No? Wala ka ng chance na makatanggap sa banal na espiritu. Kasi pag hindi mo natanggap sa December 18, wala na raw ibubuhos ng banal na espiritu ang Diyos sa iyo. So, ibig sabihin, wala ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yun yung message niya 3 years ago. Ngunit, 5 days before mag-December 18, that was December 13, 2025, binago niya yan. No? But then, hindi niya pinos universally. Kundi, para lang ito sa exclusive brethren nila. O, paano yung iba na binigyan niya ng error, 'di ba? Na mensahe. Paano 'yon? O, responsibilidad mo 'yun, do. Grabe yung responsibilidad mo sa mga taong 'yan at sa harap ng Panginoon. Now, ito susunodin ito na kanilang i-revise May 1, Sunday Law Enforcement General Close of Probation kasi 6 days na nga lang, 'di ba? So ito 5 days na lang bago binago niya, ni-revise niya. Ito 6 days na lang ngayon kasi April 25 then May 1. So baka we were expecting ano na naman changes nito kasi alam natin hindi talaga 'to mangyayari. And then ito ding May 15, 2026 susunod din ito, no? Na ma-change din ito. Kaya ito, beware of time setters. Talagang mag-ingat tayo. Kaya nga andito tayo, always tayo nagpapaalala, no, sa taong bayan, na regarding dito sa mga false teachers na ito para hindi kayo maligaw, no, sa mali na mga paniniwala. Now, ating ipagpatuloy yung pag-aaral or pagdadissect dito sa kanyang turo or aral na naman na sinasabi ngayon. And we are now part 5. The 5th part na tayo kasi sobrang haba. Sabi ko nga, nung umpisa nito is napakahaba nito. And then, eto na tayo sa part 5. So, gusto ko pakinggan natin yung ano pa yung mga
mga sinasabi niya para mabigyan pa natin ng komento, mabigyan pa natin ng reaction. And then of course, makompare din natin sa tamang understanding sa salita ng ating Panginoon. Right, watch this. Niya dito mga kapatid, sabi niya dito mga kapatid, on page 33 is given the following. I saw that the Holy Sabbath is and will be the separating wall between the true Israel of God and the unbelievers. And that the Sabbath is the great question to reunite the hearts of God's there waiting saints. I saw that God has children who do not see and keep the Sabbath. Nakita ng Panginoon. They have not rejected the light upon it. And at the commencement of the time of trouble, ito yung last 5 months, ina-expect natin. Yun. We were filled with the Holy Ghost as we went forth and proclaimed the Sabbath more fully. Alright, tingnan ninyo. Mali yung pagkaintindi niya sa time of trouble. Diba? Kasi yung time of trouble daw dito, nung mag-start ang time of trouble, in-insert niya yung 150 days. Ano ba yung 150 days? That was December 16 or December 18. Bakit? Kasi yung tinakda nila na araw na pagbalik ng Panginoon is May 15, 2026. So atrasan mo lang yan ng 150 days, dun yan mag-stop sa December 16. And then sabi niya na after 2 days, bibigyan sila ng banal na espiritu. December 18. No? So December 16 or December 18, mag-start daw yung time of trouble na mapupuno daw sila. They will be filled with the Holy Ghost. Saan? Yung ebidensya. Saan yung ebidensya na nag-start yung time of trouble sa December 18 or December 16? Alam mo ba ano yung time of trouble? In Matthew chapter 24, ang time of trouble is hindi pa yan nangyari so far sa history sa sanlibutan. Hindi pa yan nangyari. I know alam mo yan. Ngunit talagang natabunan yung understanding mo dahil nga sa daming error na tinuturo mo. No? So yung time of trouble is hindi pa yan nangyari sa buong history ng sanlibutan. Ano ba yung nangyari? No? Balikan natin from this day, paatras tayo sa December 18. Ano ba yung nangyari sa mga news? Gira, war. Common yan. Nangyari na yan dati. Walang bago dyan. Okay? And then, ano pa? Yung mga announcement ng mga localized Sunday laws. Diba? We are always hearing that sa mga news. Labor unions always pushing a Sunday rest for common good. Diba? So, maraming mga localized na mga announcements na merong Sunday rest, of which common din yan dati pa. Blue laws, ano nang taon na yan na ipinasa na mga batas, localized, ang dami na niyan dati. There's no new. So, ibig sabihin, itong time of trouble is hindi pa yan nag-start nung December 16 or December 18, 2025. No? Kasi nga, yung time of trouble according to Matthew chapter 24 is event niya na hindi pa nangyari ever since in the history of this world. Hindi pa yan nangyari. Okay? Isa pa din, filled with the Holy Ghost. Napuno daw sila sa banal na espiritu. December 18. Saan yung ebidensya mo? Sa Pentecost, that was the partial fulfillment of the prophecy of Prophet Joel. Mabasa natin sa Joel chapter 2. The disciples or the apostles were the recipient of that partial fulfillment of the day of the Pentecost, of the promise of God, of the Holy Spirit during sa great day of God. Pero as early as the apostles' time, nabigyan sila ng partial fulfillment. Kaya nga sa Acts 2 makikita natin nabigyan sila ng banal na espiritu. Diba? And then the evidence na nabigyan sila, the manifestations, special manifestations, was their capability to speak in tongues. Ginamit sila ng banal na espiritu para makapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. And that filled their need. Naibigay ng Panginoon yung kanilang need that time kasi ang daming tao na hindi na nakakaintindi sa kanilang lingwahe. So that's why
binigyan sila ng Panginoon ng special manifestations, token, extraordinary power na makapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Ngayon, saan yan sa inyo? O hindi na lang tayo mag-speaking of tongues, kahit ano na lang na maipakita ninyo na napuno kayo sa banal na espiritu. Wala, di ba? Now, eto, ibig sabihin mali. Mali itong time of trouble na in-expect mo 150 days, mali yan. And then yung nabigyan kayo ng banal na espiritu sa December 18, mali din yan. Kasi puro yan claim lang. No? Claim lang yan. Kaya nga dito, pagdating dito, proclaim the Sabbath more fully. Ano ba yung kiniklaim ninyo? Ano ba yung pinipreach ninyo? Hindi naman Sabbath. May Sabbath nga pero hindi naman more fully. Ano ba yung more fully na pinipreach ninyo? It is that May 15, 2026. Yan yung pinipreach ninyo palagi. Na hindi naman kayo inutusan ng Panginoon na i-preach yung May 15. Of course, mag-preach tayo ng second coming ni Jesus Christ to prepare the people. Para ma-instill sa isip ng mga tao na meron talagang Diyos na darating the second time. No? But to prepare them is not preaching that event. To prepare them is preaching the Sabbath. Why? Because before Christ come, there is a judgment happened. And the judgment will be based on His commandments. According to James chapter 2 verse 10, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Then, naadyan ang Sabat. Andyan yung Sabat sa batas ng Panginoon. Na dyan siya mag-base sa kanyang judgments. Now, ano ba yung pinoproclaim ninyo more fully? It is the May 15 eh. Hindi naman Sabbath. No? So, itong tatlo na ito na kiniklaim ninyo, X kayo. Hindi nyo yan nasunod, actually. Frankly speaking. Right. So, gusto ko ipagpatuloy pa natin. Kaya nga yung bayan ng Panginoong Diyos, yung tunay na bayan ng Panginoong Diyos, yung iglesia ng Panginoong Diyos na naging malinis, punong-puno sila ng banal na espiritu, ipinapangaral mga kapatid, yung araw ng Sabat. Sabi niya dito mga kapatid sa baba, sabi niya dito mga kapatid, this view was given in 1847 when there were but very few of the Advent brethren observing the Sabbath. And of this, but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and the unbelievers. Now the fulfillment of the view is beginning to be seen. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plague shall begin to be poured out. So yung time of trouble na yon mga kapatid na minention, hindi ito yung panahon na ibubuhos na yung plagues, but to a short period just before they are poured out while Christ is in the sanctuary. Yan. Ang ganda ng pagkaka-explain. No? Yung time of trouble daw na minention dyan, na mag-start yung time of trouble, hindi yan yung trouble dun sa 7 plagues, 7 last plagues, kundi the short period before the 7 plagues will come. And that is the Sunday law. Kasi magkakasunod lang yan eh. No? Pag-declare ng Sunday law, that's a very short period of time. And then after that, the plagues. Diba? Kasi nga, Sunday law is dyan yung time of trouble. Trouble ng mga bayan ng Diyos. Kasi nga, hindi sila tatanggap sa batas ng linggo. Sabado talaga, magpe-preach pa nga ng Saturday, ng Sabbath. To contradict or to inform everybody in this world na yung Sunday law na yan is just a law made by human being, not by God. So that's why we are going to preach to the world that Sabbath is the law created by God, originated by God, not this Sunday law. That's why this minority, this very kakaunti na mga tao na ito ay uusigin pa rin ng sanlibutan, especially the church and state connivance. Now, ang mangyayari, that very short period is these minority people will be persecuted. Ma-revive yung persecution dun sa Dark Ages.
Ma-revive yan through the church and state. And then, after that short period of time, then here comes the last plagues. Of which, ito yung alam natin na the vengeance of God. Para sa mga tao na umuusig sa kanyang bayan. No? And we can read that in Revelation chapter 16. The 7 last plagues is very, no? So, makikita mo dyan, mababasa mo dyan, napaka hirap na sitwasyon para sa isang tao na matanggap yung 7 na na plague ng Panginoon or ganti, vengeance, puot ng Panginoon para sa mga tao na hindi tumanggap sa kanyang salita at sa mga tao na nag-persecute sa kanyang bayan. Okay. Now, ito, yung pagkakaintindi lang niya dito sa early writings chapter 85 na ito is talagang mixed with error. No? Kaya hindi niya talaga nakuha yung pinaka pahayag ng Diyos, pinaka-truth nito kasi nga na mixed up with error. So ito lang talaga yung pinaka-danger para sa isang mangangaral ng salita ng Diyos na huwag talaga nating hayaan na masagulan, ma-mixed up with the error or the truth, ma-mix sa error, no? Kasi yung kalalabasan talaga niyan, mag-dominate talaga ang error, no? Kasi ang Panginoon, He is the light and there is no darkness at all sa Kanya, no? So wag nating haluan ng maling interpretation, human idea, human mga haka-haka, no? Hindi naman mapapatunayan sa salita ng ating Panginoong Diyos, no? Just like time setting, no? Sabi dun sa kanyang kasama, kasi may kasama ito na YouTuber din na English yung kanyang topic, sabi niya hindi raw makakatayo sa the saith the Lord yung pinag-aaralan nila, yung minimensahe nila na second coming na may petsa May 15, 2026. Hindi daw yun makakapasa sa the saith the Lord or sa Biblia. Kaya nga nag-recant siya. Tinanggal niya sa kanyang post lahat ng kanyang mga post regarding May 15, 2026. No? So ito, abang-abangan natin kasi nga 6 days na lang before mag Sunday Law, abang-abangan natin kailan na naman niya ito babaguhin or i-revise. Katulad din ng May 15, 2026, sigurado tayo na isusunod na rin yan na baguhin nila. No? So, hindi pa natin alam kailan, pero alam natin mangyayari yan. No? So, hanggang dito na lang. And sana ating palaging idasal sa Panginoon yung ating mga sarili na tayo ay maging handa sa nalalapit na pagbalik ng ating Panginoong Diyos. God bless sa lahat, and once again, good day and amping kanunay.